Mayroong isang general ngayon sa anti-kidnapping group, AKG, na tinanggal sa pwesto kasi sunod-sunod to yung palpak niya. Kapopromote lang pala to ni nitong si Police Brigadier General Elmer Ragay. Ito ho yung humawak itong sa anti-kidnapping group. So nasunod-sunuran kasi to. Nung nangyari yung may bata na nadukot din nung nakaraang mga 2 linggo o 1 linggo nakaraan, hindi lang ko sure kung ilang eksakto talagang gaano yun. At pinutulan nga ng ito. Hindi ko na lang baka mamaya ma-restrict na naman ako sa YouTube. So pinutulan ng mga ganito. Isa sa nakita yun sa Parañaque, nabalita yun eh. At ito namang bago ngayon ay mayroong yung driver niya at saka yung amo niya ang tinapon din sa may Rizal. Ito ho yung nangyari ngayon na hindi maganda yung pagkahawak nito ni Elmer Ragay ito sa kanyang departamento sa PNP, itong anti-kidnapping group. So dapat lang talaga tanggalin. 2 kidnapping victim po, ito po si Ginoong Pong Yuan Go, o also known as Anton Tan. Kasama po yung kanyang driver po na si Mr. Pabilio po. So saan ang nito? Saan ang kung itong pamumuno ni Marbil sa PNP parang hindi yata maganda, kasi bakit una yung bata na yun na may nabalita po na hiningi ng ransom. At hindi, ang sabi ni Remulla hindi daw. Pero maraming nagduda na binigyan talaga kasi inchik pala yun. So ito yung video na binalita, itong video na natin, panoorin muna natin. Pinali sa pwesto ang hepe ng anti-kidnapping group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, pinalitan si Ragay ni Police Colonel David Poclay na dating chief ng directorial staff ng CIDG. Si Ragay ay bagong promote lamang noong 1 linggo. Wala pa namang kumpirmasyon kung may kinalaman ang pagtanggal kay Ragay sa pwesto sa nangyaring pagdukot sa negosyanteng Chinese. Matatandaan noong Pebrero, nauna nang inalis si Ragay sa pwesto dahil sa insidente ng pagdukot sa 14 na taong gulang na Chinese student sa Taguig. Subalit agad din itong ibinalik sa pwesto dahil naman sa election ban na nagbabawal sa paglilipat ng mga tauhan ng PNP tuwing election period. Kasi pagpalpak nga naman, pulis, nadalawahan ka na eh. Tapos, hindi ka patanggalin sa pwesto mo. Pabaya ka eh. Kung nagpabaya ka, dapat lang talaga tanggalin ka. Anong trabaho mo? Kung ganun ka na nasa anti-kidnapping ka, bakit nalusutan ka pa rin sa sunod nitong nangyari na ito? Kanina na ito binalita, di ba? Itong sa may Rizal. At ito yung mga mga Chinoy, ibig sabihin ng Chinoy, mga Chinese Pinoy, ay nabahala na nito sa nangyari ngayon. At ito yung leader nila sa mga negosyanteng Chinese. Nagsalita na nabahala na nga sila dito sa nangyari na dinudukot yung mga businessman na mga Chinese. So ito yung sabi niya. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Sa harap naman ito, pinayuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mga negosyante na maging alerto at agad na itimbre sa mga otoridad ang anumang posibleng banta sa kanilang buhay. Nangangamba na rin ang ilang negosyanteng Filipino-Chinese para sa kanilang kaligtasan, kasunod ng mga nauulat na insidente ng kidnapping. Ayon kay Samuel Uy, presidente ng Chinese-Filipino Business Club Inc., nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon, pero wala sila magagawa kundi mag-cope sa sitwasyon. Nakakatuwa pa, we heard from one talk show na there were already some 10 kidnappings. Sabi ko, so far, ang narinig ko pa lang 3. So, that means marami doon, it happened to them, but they kept quiet kaysa pinapaalam. So, you could say na there is fear among those who were kidnapped. Kaya naman sila na rin anya mismo ang gumagabay sa kanilang grupo. On our part,
napag-usapan dati ng aming Filipino at Sino Magkaibigan Foundation. Ang pinag-usapan is, let's try to simplify. Minsan kasi may mga negosyante masyadong magarbo. Bagamat natatakot, pinipili nilang anya nilang maging praktikal dahil may mga negosyo silang kailangan ikonsidera. Being Chinoy, kami kasi talagang nasa isip namin magnegosyo. Because kagaya sa akin, I have almost 200 employees. So when I do things, I really don't use my emotion nun pagdating sa ganong situation. I use my logic. May payo naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga negosyanteng Chinoy sa bansa. Kasi yung kidnapping po nararamdaman din yan. Pag may nararamdaman po, dapat nire-report ka agad. Pag yung may mga, let's say yung may mga threat, dapat nire-report din ka agad yan. Doon kasi nagsisimula yan eh. Kung napansin din anya na may sumusunod na sasakyan, magbago ng ruta ng biyahe. GPS, importante. Kasi namang iba kasi dito, di ko alam kung lahat bang tao nito magsabi na, kasi si Duterte kasi maki-Chinese yan eh. Tuta ng mga Chino yan eh. Ngayon, itong mga Chino ba, pinabayaan ba talaga to sa gobyerno? Kasi porket ang mga China at saka dyan sa West Philippine Sea, nagbangayan tayo dyan. Tapos itong mga businessman natin na mga Chino, pabayaan na lang, kaya di masyadong nahihigpitan ang mga seguridad nitong mga to. Tinatanong ko lang naman, kasi ang nagkukomment kasi dito, lalo pag sabihin na mga Duterte daw ay pro-China. Hindi naman sa, kinampihan ang mga China, no? Ang Pilipinas, kung makikita nyo, number 1 ang mga China o mga Chino, ang mga malalaking negosyo nandyan. Pumasok nga kayo sa mga mall na mga lalaki. Pasukin nyo itong SM, sino may-ari niyan? Chino. Ito pag masyado kayong na maki-Chino kayo. Ang mga Chino ang malaki ang naiambag na ekonomiya sa Pilipinas. Yan ang mga malaking negosyante dyan. Lusyutan, si Gokong Wei, yan ho yung malalaking mga factory, mga pabrika yan dyan sa Pilipinas. Tapos makapagsalita tayo, parang dina-down natin yung mga Chinese. Hindi kagaya dito sa ibang bansa na may mga Chinese din naman dito mga negosyante, pero sa atin kasi halos lahat ng malalaking negosyo, mga Chino. Makikita naman natin kung ano talaga, sinong mga mayayaman dyan. May-ari nitong Robinson, Chino yan. May-ari nitong SM, Chino. At may iba dyan, may mga dugong Chino pero malalaking negosyo pa din ang hawak sa Pilipinas. Kaya huwag tayo magsabi na anti-China. Kasi pagka mga sabihin tayo anti-China si Pangulong Duterte, pro-China si dating Pangulong Duterte. Paano ngayon yung mga Chinese na yan sa Pilipinas? Kung sabihin niya, sige, masyado kaming dinadown nyo ha, i-close nila yung mga negosyante. Mga negosyo nila. Saan pupulutin to si Bongbong Marcos ngayon? Ang dami nang galit nito mga businessman kasi ang dami na nga problema dyan sa Pilipinas ngayon sa mga negosyo kasi nga ang dami mga red tape dyan. Umayos na nga yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte na yung mga permit, huwag patatagalin, ngayon balik na naman ulit. Kasi nga, kinukurap, lalo pupunta ka sa mga city hall, pupunta ka sa mga munisipyo, doon ang mga nakaupo dyan. Nangungurap yan. O sige, lagay mo na dito sa ilalim mo. Ganyan, under the table. Kaya, mga malalaking negosyante dyan, pag magsabi yan na aalis sila sa Pilipinas, tagilid ang Pilipinas. Isang mga OFW, nag-wilga din yon. Tapos, mga Chinese na mga negosyante malalaki, pumunta kayo sa Binondo. Kung sino ang mga negosyante dyan na mga nakahili-hilira dyan. Mga Chinese yan. Halos lahat dyan. Siguro mga 95% ang mga nasa Binondo. Sino nakapunta Binondo? Santa Cruz. Mga malalaking negosyo dyan na mga spare parts, o ano-ano pa mga restaurant. Mga Chino ang nandiyan dyan. Alam ko yan kasi matagal ako dyan sa lugar na yan. Kaya ang mga malalaking negosyante dyan, malalaking tindahan, Chinese ho ang may-ari dyan. Kaya yung Maynila, buhay na buhay sa mga Chino.
Samantalang itong pasukin nyo yung Binondo, pagpasok Santa Cruz, mga tindahan dyan, hili-hili rin, mga Chinese. Mga malalaki, mga tindahan dyan na mga equipment, mga heavy equipment, mga Chinese. Kaya hindi natin pwedeng maliitin itong mga Chinese kasi sila ho yung bumubuhay talaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ngayon, takot na sila dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Ito yung pulis na may hawak nitong itong si Police Brigadier General Elmer Ragay. Tinanggal lang to, dapat managot din naman siya dito. Kasi pabaya itong AKJ, hindi pa to lalo tong dadami pag ganitong magdi-December na naman. Kasi mga pugo daw yan. Sabihin pa natin mga nasa pugo yan, dapat maganda ang proteksyon nga sa Pilipinas. Pag dito yan sa ibang bansa nangyari ng yan, kagimbal-gimbal ang balita ng mga ganyan Yung nabalita kanina, yung sa Rizal, na tinapon lang sa tabing kalsada yung driver at saka yung amo niya, na yung Chinese na yun. Dito yan, wala kaming narinig na mga ganyan, may tinapon na mga katawan dyan sa tabing kalsada. Pagka nangyari siguro yan dito, siguro na mga ganyan, gulat ang mga tao. Kasi hindi sila sanay dito sa mga ganyan. Dapat talaga sa atin, tahimik na lugar. Paano kasi tahimik ngayon? Nandyan ang droga. Yan ang unang-una talaga. Sa kriminal dyan. Mahirap talaga pag yan ang pamunuan ang namumuno na protector sa mga droga.